Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 13, talata 1 hanggang 23. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa isang talinghaga na ipinahayag ng Panginoong Hesus. Ito ay ang talinghaga ng manghahasik. Isang taong naghahasik ng binhi. At ang binhi ay bumagsak sa iba't ibang uri ng lupa. Ipinaliwanag ng Panginoong Hesus na ang binhi ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na nagpapahayag patungkol sa paghahari ng langit, paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. At ang binhi ay bumagsak sa 4 na uri ng lupa. At ang 4 na uri ng lupa ay 4 na uri ng tao na tumanggap ng salita. Ang unang uri ng tao ay nahalintulad sa lupa na binagsakan ng binhi at ito ay tinatawag na daanan. Ang binhing nalaglag sa daan. Ang daanan ay palaging nilalakaran ng tao. Kaya nga, ang lupang ito ay nagiging matigas. Bumagsak man dito ang binhi, hindi ito pumapasok sa loob ng lupa. Kaya nga sabi rito ay dumating ang mga ibon, larawan ng masama o ng dyablo, at ninakaw ang salitang napakinggan. At maaari nating sabihin na maraming tao ang pinatigas na ang kalooban, ang puso, dahil sa mabigat na paglalakbay sa buhay. Ito yung mga taong palagiang nagmamadali, lakad ng lakad, hindi mapahinto, hindi makapag-isip, hindi makapagnilay, hindi makapanalangin. Mga taong palaging nagmamadali. Kaya't bagamat ipinarinig sa kanila ang salita ng paghahari ng Diyos, salita patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ito ay hindi nabibigyang pansin. Kaya nga ang dyablo ay agad-agad ninanakaw ang binhi, ang salita ng Diyos. Nakakalungkot na napakaraming tao na nagmamadali sa daigdig na ito sa buhay, nag-uunahan. Ngunit walang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, walang interpretasyon ng kalangitan. Ang kaganapan at pangyayari sa kanilang kasaysayan, kadalasan ng mga taong ito ay pagod. Ang mga taong ito ay naliligaw. Kaya nga ang larawan ng daanan ay mga taong palaging nasa daanan. Walang matagpuang tahanan, walang matagpuang pahingahan. Ang ikalawang uri ng lupa ay ang mabatong lupa. Dito ay bumagsak din ang binhi, ang salita ng Diyos. Ang mabatong lupa ay may kaunting lupa sa ibabaw. Ngunit sa ilalim ng manipis na lupa ay bato. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesukristo, ito yung mga tao na tinatanggap naman ang salita at sila ay maligayang maligaya sa konsolasyon ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ngunit sandali lamang itong nananatili sapagkat hindi umaabot sa kaibuturan ng puso ng tao. At bakit? Kaya hindi umaabot sa kaibuturan ng puso ng tao sapagkat may mga batong naroroon. Humaharang, pumipigil upang mag-ugat ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. At pinaliwanag ng Panginoong Hesukristo na ang mga batong ito ay mga kapighatian at pagsubok. Kaya nga, ang ibig sabihin, mas malakas ang sugat ng nakaraan sa puso ng mga nilalang. Mas malakas ang takot at kawalan ng pag-asa sa pagsubok na dinadaanan sa kalooban ng sangkatauhan.
At ito ay larawan ng mga batong pinipigil upang hindi mag-ugat ang salita ng Diyos sa puso. Ang ikatlong uri ng lupa ay inihalin tulad ng Panginoon sa dawagan. Lupang may damuhang punong-puno ng tinik. Ang dawag ay isang matinik na halaman. At dito ay bumagsak ang salita ng Diyos. At ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos ay tinanggap din ang salita. Ngunit may dawag, may matinik na halaman. At habang nag-uugat ang salita ng Diyos sa puso ng mga taong ito, nag-uugat din ng mas marami ang madamong tinik na halaman. At ipinaliwanag ng Panginoong Hesukristo ano ba ang dawag, ano ba ang matinik na halaman na ito na sumikil, sumakal upang hindi mag-ugat ang salita ng Diyos. Ito ay pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kaya nga nawawalan ng puwang sa puso ng mga taong ito ang salita ng Diyos. Sabi ni Hesukristo sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sa madaling salita, bagamat tinanggap ng mga taong ito ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, ang salitang banal na namutawi sa bibig ng langit, wala roon ang puso ng mga taong ito. Nasa pagkabalisa sa buhay dahil sa kayamanan. Pagkahumaling sa napakaraming makamundong bagay. Kaya nga, mas marami ang pagnanais, ang paghahangad sa puso ng mga taong ito patungkol sa kayamanan. Mas malaking bahagi ng kalooban ng mga taong ito ang naghahangad sa kayamanan at hindi sa salita at kaharian ng Panginoon. Kaya nga sinakal ang salita ng Diyos, nawalan ito ng lakas sapagkat mas malakas at mas makapangyarihan sa buhay ng mga taong ito ang makamundong bagay at kayamanan. Ngunit bumagsak naman ang binhi sa matabang lupa. At ang matabang lupa ay ang mga taong tumanggap ng salita, inunawang mabuti, at isinabuhay. Kaya ang salita ay nagbunga. May tig 100, may tiga 60, at may tig 30. At sino ba ang mga taong may matabang lupa? Ang mga taong may matabang lupa ay katulad ng lupang nabungkal, napalambot, hanggang sa kailaliman. At ito yung mga tao na ayon sa mga ama ng simbahan ay nagpasan ng maraming krus, dumaan sa maraming paghihirap at pagsubok. Kanilang naunawaan na wala silang lakas sa harapan ng mga krus sa buhay. At sabi rin ng mga ama ng simbahan, ang araro, ang bakal nito, na nagbubungkal ng lupa ay simbolo ng krus. Kaya nga kapag dumarating ang krus sa ating buhay, mga pasanin na kailangan nating buhatin, ang unang-unang nakikita ng mga taong itinuturing na matabang lupa ay hindi nila kaya. Walang sariling lakas. Kaya nangangailangan silang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. At ang mga taong dumanas ng mga matitinding problema, mga katanungang walang sagot, ito yung mga binungkal ng krus ng buhay. Pinalambot, nawala ang katigasan, hindi na sila nagmamadali,
katulad ng mga taong itinuturing na lupa ang tulad ng daanan. Hindi na rin punong-puno ng bato ang kanilang puso. Hindi na rin sinasakop ng makamundong bagay at kayamanan ng kanilang mga kalooban. Sapagkat sa mga taong katulad ng matabang lupa, kanila lang napatunayan na ang lahat ng mga ito ay hindi maaaring itugon sa mga krus ng buhay. Isa lamang ang tugon kapag may dumarating na mga krus sa buhay, larawan ng ararong nagbubungkal sa lupa. Ito ay ang umasa hindi sa sariling lakas, kung hindi sa lakas ng Diyos. Kaya nga ang mga taong ito na tumanggap ng salita, umabot sa kaibuturan ng kanilang buhay at nag-ugat, ito yung mga taong totoong namumunga. At ang pamumunga ng salita ng Diyos ay malalaman natin sa isang larawan. Kung ang salita ng Diyos ay nagaganap na sa buhay at naisasabuhay na ng mga taong tumanggap nito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.